Are you okay, Lucas? Mula sa malalim na pag-iisip, bigla siyang nahimasmasan nang magsalita ang babaeng nasa harap niya. Itinaas niya ang kanyang muka upang tingnan ito. She was smiling, yet she kindly looked worried. Siguro dahil kanina pa siya tulala dahil sa ibang mga bagay ang naglalaro sa kanyang isip. Oo, sorry. He sighed. Preoccupied ang isip niya ng tungkol kina Althea at Darius sa nagdaang higit 24 oras. Hindi na naman siya nakatulog. Sa katunayan, nagpalipas siya ng gabi sa opisina ng kanyang auto shop. Umuwi na lang siya kinaumagahan upang makaligo at makapagpalit ng damit. Ramdam pa rin niya ang panghihina, ngunit walang-wala iyon kumpara sa lungkot na bumabalot sa puso niya. Hindi na nga siya makapag-isip ng maayos, kaya nang dumaan si Sandy sa auto shop at niyaya siyang mag-dinner sa labas, ay sumang-ayon na lamang siya at sumama rito. May problema ka ba o ayaw mo lang akong kasama? Umiling si Lucas. May iniisip lang ako. Aniya, huminga siya ng malalim, sa kanya pinilit na ngumiti. At that time, na-realize niyang wala na nga talaga siyang nararamdaman para sa babae. Wala na siyang hinanakit rito at nakahanda siyang tanggapin ulit ito bilang kaibigan. Alam niyang wala nang kahit 1% pag-asa na magkabalikan sila, kaya hanggang pagiging kaibigan na lang ang maaari niyang ibigay. Kahit na ganon, ay ito pa rin naman ang first love niya. Espesyal pa rin naman ito sa kanya kahit papaano. Maya-maya pa'y nagring ang cellphone niyang nakalapag sa mesang namamagitan sa kanila ni Sandy. Lumitaw sa screen ang pangalan at numero ni Althea, kaya biglang naging kakaiba ang kabog ng kanyang puso. He was hesitant to answer first dahil gusto niya sana itong iwasan, at pangalawa dahil may kasama siya. Ngunit habang patuloy ang pagring ng cellphone niya, nangati ang mga kamay niyang iswipe ang green button. Sige na, sagutin mo na yan, saad ni Sandy. Tumingin muna siya sa babae. Saka siya huminga ng malalim. Then he finally picked up his phone as he answered the call. Excited siyang makausap si Althea. Gustong-gusto sana niya, pero sa sitwasyon nila, nangingibabaw ang lungkot sa tuwing nakakausap niya ito. Hello? Ilalabas ko na si Darius ngayon. Nakapag-ayos na ako. Pwede mo ba kaming sunduin at ihatid sa bahay? Oo nga pala. Muntik na niyang makalimutan na pwede nang ilabas ang bata, since nasalinan na rin naman ito ng bone marrow at bumalik na ang sigla nito. Sad to say, inisip niyang wala na siyang importansya sa mag-ina, kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras upang puntahan ang mga ito sa ospital. Kahit pa, gustong-gusto na ng mga paa niyang magtungo roon. Hindi nga siya hinanap ni Althea kahapon nang hindi siya tumuloy. Tapos ngayong nangangailangan ito, ay saka lang siya nito tinawagan. Althea. Nag-aalinlangan niyang sambit. Si Lucas ako, hindi si Henry. Pagpapaalala niya rito, naisip niyang baka kasi nagkamali ito ng i-denial na number. Alam ko, busy ka ba? Hindi ka ba makakapunta ngayon? May nilakad kasi si Andres kaya walang magdadrive. Napahawak siya sa gilid ng kanyang noo. Althea, alam mo, iniiwasan ko na magkagulo kami ni Henry. Kaya makikisuyo na lang ako na Jacob at Sammy. Papupuntahin ko sila dyan. Labag sa loob niyang tanggihan ng dalaga. Subalit kung pag-iwas lang ang tanging paraan niya upang hindi maging masyadong masakit, gagawin niya kahit gaano kahirap. Lumipas ang ilang sandali na wala siyang narinig mula sa kabilang linya. Tiningnan niya ang screen ng kanyang cellphone, baka naghang na ito. Ngunit active pa naman ang call. Natahimik lang ang dalaga. Althea. Sambit niya. Nag-aalalang baka nagtampo ito. Okay lang, hintayin na lang namin si Andres hanggang bukas. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya ng maulunigan ang sama ng loob sa boses nito. Sige Lucas, pasensya na sa istorbo. Gusto sana niyang bawiin ang mga ipinahayag niya at sabihing papunta na siya upang sunduin ang mga ito. Subalit, ibinaba na agad nito ang tawag. He gasped an air as he palmed his face. Nagsisisi na siya. Hindi dapat niya tinanggihan ang dalaga. Nagilty tuloy siya at pakiramdam niya, hindi na naman siya makakatulog ng maayos. Nasaan ang tapang mo, Lucas?
Nasaan? Isa pang buntong hininga at nakapag-isip na siya. Sandy, I'm sorry kung kailangan na naman kitang iwan. Salamat sa dinner, tsaka sa lahat. Hindi ako nagsisisi na minsan minahal kita. Ang pinagsisisihan ko ay yung araw na nasaktan ako, and the days after that. Naging malungkot ang facial expression ng babae, ngunit tahimik itong nakinig. I was busy wasting my life that year when someone had to struggle because of me. Dahil sa matinding sakit, hindi ko napansin na meron pala akong dapat haraping responsibilidad. I was so careless. But I plan not to be like that again. Kahit gaano katinding sakit pa ang maramdaman ko. Salamat, dahil kung hindi naging tayo, hindi ako masasaktan. Hindi nangyari ang mga pinagdaanan ko. Wala sana mga bagay na meron sa akin ngayon. And I wouldn't have realized that loving can be unconditional. Ngumiti siya at tumayo. Marami ka pang makikilala. Soon, you'll meet that man who isn't as good as me, but will be better than me. Naglakad siya papunta sa tabi nito, yumuko, at sa kanya ito hinalikan sa ulo. I have to leave. Nang tumango si Sandy, ay nagmadali na siyang lumabas ng restaurant. With a fast speed, he drove his car to the hospital. Nagpark siya at patakbong pumasok roon, patungo sa pedia ward. Hindi rin niya matiis si Althea kahit ano pang gawin niya. Mabilis niyang binuksan ang silid ni Darius para lang matagpuan na pinapainom ito ni Althea ng gatas. Napansin pa niya ang gulat na reaksyon ng dalaga bago siya tumalikod. Lalabas na lang sana muna siya nang magsalita ang dalaga. Okay lang, huwag ka nang lumabas. Sabi nito, ngunit nag-alinlangan pa rin siyang humarap. He remained facing the door because of discomfort. Lucas, okay na. Nag-aalangan pa rin siya kaya dahan-dahan na lamang siyang umikot. Fortunately, nakaayos na ang damit ni Althea. Can you help me carrying the bag? Tanong nito. Hindi naman siya nakasagot dahil napaskil ang tingin niya sa tulog na batang nasa mga braso nito. Tulog nga ang bata, ngunit mahahalatang okay na ito dahil hindi na ito namumutla gaya ng mga nakaraang araw. He felt relieved. At last, mababawasan na ang mga iniisip niya. Dahilan upang makatulog na siya kahit papaano. O ikaw na lang magbuhat kay Darius. Pinukaw ni Althea ang atensyon niya. Siguro dahil napansin nito ang matamang pagtitig niya sa batang hawak nito. He gazed at her for a moment before moving his sight at the duffel bag on the floor. Mas mabigat yata yung bag. Aniya, bago niya iyon pinulot at binuhat. Kahit gusto niyang kargahin si Darius, ay nahihiya siya dahil pakiramdam niya natanggalan na siya ng karapatan dahil nga wala nang sila ni Althea. Tara? Tanong niya. Magiliw na tumango ang dalaga kaya naglakad na siya at binuksan ang pintuan para sa mag-ina. Sabay silang naglakad sa hallway. Shoulder to shoulder with a bag on his hand and a baby on her arms. Ngunit wala silang imik hanggang makababa sila sa ground floor. Saka na lang siya nagsalita nang palabas na sila sa lobby. Pwede ba tayong dumaan sa bahay namin sandali? Matutuwa ang mama ko kapag nakita niyang okay na si Darius. Sabi niya na may kaunting pakikiusap sa kanyang tono. Buong akala niya tatanggi ang dalaga. Pero nang tingnan niya ito, ay ngumiti ito. Oo naman. Wala talaga sa plano niya ang kanyang mga sinabi. Subalit iyon lamang alam niyang paraan upang mapatagal ang oras na makita niya at makasama ang dalawa. Sigurado kasing sa oras na maihatid niya ang mga ito, matagal na naman bago sila magkita-kita ulit. O baka hindi na. Kaya't susulitin na lang niya ang mga natitirang sandali na kasama pa niya ang mga ito, lalo na ang bata. Dito na lang kayo matulog. Sabi ng mama ni Lucas kay Althea nung oras na sasabihin na sana niyang ihahatid na niyang mag-ina. Malapit ng maghating gabi, kung kaya't kalahati ng kanyang isip ang sumasang-ayon sa pahayag ng mama niya. Subalit kalahati ng isip niya ang sumisigaw na wag na lang. Siguradong mahihirapan naman siyang magpigil kapag maiisip niyang nasa malapit lang niya si Althea. He's expecting the woman to say no, but much to his surprise, she nodded with a smile on her face. Naisip niya
Baka nasa magandang mood lang ito dahil masigla na si Baby Darius. Mabuti naman kung ganon. Aniya sa kanyang sarili. At least, hindi na siya mababali sa kakaisip kung okay ba ito o magiging okay pa ba ito. Kaya sige na lang, titiisin at pipigilan na lamang niya ang sarili niya habang ito ay naroon sa kanilang bahay. Nakita niyang ngumiti ng malapad ang mama niya. Sa guest room ka nalang matulog. Sigurado naman akong hindi pa kayo nagtabi ni Lucas. Saad nito, saglit naman siyang napatingin kay Althea para lang makita na napatingin din ito sa kanya habang tikom ang bibig. Ako na lang munang bahala kay Darius para makapagpahinga ka. Pagpapatuloy ng matanda. Mayroon pa yung wooden crib noon ni Lucas. Buong buo pa. Ipapalinis ko na lang yun ng mabilis at ipapalagay sa master's bedroom. Gusto niyang kumontra, subalit hindi niya masisisi ang kanyang mama kung bakit excited itong makasama si Darius. Saka, gustong-gusto rin naman niyang manatili kahit pansamantala ang mag-ina niya roon. Sige na Lucas, samahan mo na si Althea sa taas. Utos ng matanda. Tulog na noon si Baby Darius na kalong nito kaya wala nang poproblemahin pa si Althea. Tumango siya at sinenyasan ng huli na sumunod sa kanya. Binuksan at ipinakita niya sa babae ang guest room na katabi lang din ng kanyang kwarto. May bathroom sa loob. Kung gusto mo muna mag-shower, papahiramin na lang kita ng damit para makapagpalit ka. Nakatingin ng babae sa loob ng guest room habang nagsasalita siya. Kapag kuwan ay tinangala siya nito. Saan ang kwarto mo? Tanong nito. Natulala siya ng pansamantala dahil mas lalong hindi nagiging komportable ang kanyang pakiramdam kapag tumititig ito sa kanya. Nakakaramdam siya ng pagkabahala at ibang klaseng init sa kanyang katawan. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, parang gustong-gusto niya itong siili ng halik sa labi. O higit pa doon. Dyan, sa kabila. Itinuro niya ang kabilang pinto nang tila ba nabalik siya sa realidad. Kung kailangan mo ng pampalit, mamili ka na lang sa mga damit ko. May extra akong damit sa bag. Sagot naman ito bago pumasok sa guest room nang naka-poker face. He stayed in front of the guest room's door for a while, wondering why Althea's mood changed all of a sudden. Giting-ngiti pa ito nung kaharap nila si Mrs. Cortez. Ngunit noong sila na lang ni Lucas, ay biglang nawala ang masayang guhit sa mukha nito. Weird, he said. Or maybe, it was just her mood swings. Inassume na lang niya baka nasa period time ito kaya ganon. Tapos pumasok na siya sa kanyang kwarto. He locked the door. Humiga siya sa kama, bumalikwas at bumangon. Tsaka siya muling humiga. He did that routine for almost 10 minutes before he decided to get off the bed for good. Kumuha siya ng malinis na towel sa closet niya, tsaka siya lumabas. Diretso siya sa harap ng guest room. Nagdalawang isip pa siyang pihitin ng doorknob. Ngunit nang subukan niya iyon ng dahan-dahan at nalaman niyang hindi iyon nakalock, tuluyan na niyang binuksan ang pinto. He found Althea lying comfortably on the bed, closed eyes. Nakapagpalit na ito ng long t-shirt, ngunit hindi ito nagsuot ng shorts, kaya lumitaw ang mapuputi nitong mga hita. Bagay na nakapagpabuhay na naman sa kanya. Dapat ay aalis na siya ron, pero tila ayaw gumalaw ng paa niya. Nagmistula siyang niyakap kakaiba nang magsimula siyang humakbang palapit sa kama kung saan natutulog ang dalaga. Maingat siyang umupo sa tabi nito at pinagmasdan ang maamo at maganda nitong muka. Nang hindi siya nakontento ay unti-unti siyang gumalaw hanggang sa humiga na siya sa tabi nito nang nakaharap dito. Pinakiramdaman niya kung ito ay magigising. Ngunit pakiwari niya ay nasa mahimbing na itong pagtulog. Kaya naman ay gumalaw pa siya at yumakap rito. He slowly lowered his face, planning to kiss her lips because that's all he wanted to do to her. Halik lang, sapat na. But as he goes closer, almost an inch away, bigla siyang natauhan. What am I doing? Hindi na iyon tulad ng dati na kayang-kaya niya itong nakawan ng halik, lalo na kapag natutulog ito, dahil meron naman silang agreement. They broke up, kaya iniisip niyang wala na siyang karapatan. Muli siyang humiga sa tabi nito at napailing na lamang. He sighed in disappointment. Sinulyapan na lamang niya ang dalaga
bago siya bumangon at bumalik sa kwarto niya. Ngunit gaya lang ng naunang mga sandali ay hindi talaga siya dinalaw ng antok. Maya't maya ay naiisip niya si Althea at ang kagustuhan niya na halikan ito. Ramdam pa rin niya ang init ng kanyang katawan. Masama to. Aniya, siguradong hindi talaga siya makakatulog kung wala siyang gagawin. Siguro, itutuloy na lang siguro niya ang plano niyang halikan si Althea o pilitin ito. Bahala na, basta mawala ang matinding init na nararamdaman niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa tapat ng pinto. But with no definite reason, he suddenly stopped. Inilagay niya ang mga kamay sa kanyang bewang, saka siya bumuntong hininga. Umatras siya, umikot, muling humarap sa pinto. Hinawakan ang doorknob niyon at binitawan din. Bumuntong hininga siya ulit. Lumilipad ng kanyang rasyonal na pag-iisip at pakiramdam niya, mahihibang na siya anumang oras. Gusto niyang sumigaw. Kung pwede lang, susuntukin din niya ang kanyang sarili dahil hindi niya alam ang dapat na gawin. Naihilamos niya ang palad sa kanyang muka at muli ay huminga siya ng malalim. Ano bang ginawa sa kanya ni Althea? Bakit parang nahihibang na siya rito? Noon lamang niya naramdaman ang ganoong pagkahibang sa isang babae. Ang ganoong pagka-excited na hindi niya naramdaman sa ibang babae. Naisip nga niyang baka iyon ang dahilan kung bakit naghanap ng iba ang ex niyang si Sandy. Hindi siya masyadong mahilig. But when he met Althea, parang nagbago ang lifestyle niya. Ano bang meron sa babae bukod sa pagiging ina? Dahil ba sobrang ganda nito? O dahil may kumukonekta sa kanila? Umiling siya dahil naguguluhan. But then finally, napagdesisyonan na rin niyang buksan muli ang pinto. He twisted the doorknob and pulled the door open. Halos lumukso siya sa gulat nang makita ang taong nakatayo sa tapat niya. It was her, completely awake. Ano kaya ang sasabihin nila ni Lucas nang magkaharap na sila ni Althea? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more uploads. Maraming salamat po!